Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang storya ng dalawang mga Pinay na transgender na nagtiwala at nagmahal. Subalit sa huli, buhay nila ang naging kapalit ng pagmamahal na ito at tila ba hindi naging pantay ang pagtingin sa kanila ng ibang tao. Sa unang ang kwento, naging sikat ang transgender na Pinay na biktima nang sumali siya sa pageant na Super Serena. Ngunit wala ngang mag-aakala na mas magiging sikat ang trans Pinay dahil sa nakakalungkot niyang sinapit. Kung maaalala mo, ang Super Serena ay isang gay beauty pageant para sa mga Pinay trans woman na mapapanood noon sa noontime show na Eat Bulaga. Sa contest na ito, ipinapakita nga ng mga kalahok ang kanilang kagandahan, talento at katalinuhan. Ipinapakita din nila ang kanilang galing sa talent portion at question and answer portion ng kompetisyon. Sa contest na ito, nakilala nga si Ashley Ann Rayleigh, 23 years old. Si Ashley ay isang transgender na mula sa bayan ng Pampanga at may totoong pangalan na William Rayleigh II. Bata pa lamang si Ashley nang inamin niya sa kanyang mga magulang ang totoo niyang sexualidad. Hindi naman naging mahirap para sa mga magulang at pamilya ni Ashley na tanggapin kung sino talaga siya dahil napakabait nga ni Ashley. Magiliw, mapagmahal at matulungin. Ganyan kung ilarawan si Ashley ng kanyang pamilya. May hawig nga din si Ashley sa sikat na fashion doll na si Barbie, kaya naman ginagamit niya ang pangalan na Barbie Ann. At dahil nga sa ganda ng hubog at mukha ni Ashley, hindi siya nahirapan na pasukin ang mundo ng beauty pageant. At iba't ibang gay beauty pageant nga ang sinasalihan ni Ashley sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Napakaraming ang beses na siya ay nanalo at nag-uwi ng mga titulo. At dahil nga sa angking galing ni Ashley, siya ay pinalad na makasali sa Super Serena. Isang gay beauty contest na isang segment ng sikat na noontime show na Eat Bulaga. Bagamat hindi nasungkit ni Ashley ang corona sa Super Serena, ito naman ang naging daan para siya ay mas makilala sa kanyang komunidad na LGBTQ. Mas marami na din ang nakapansin sa angking ganda ni Ashley. Bukod sa pagiging kontesera, naging isang model na din si Ashley. At habang ang nagtatrabaho bilang model, nakilala ni Ashley ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Tae Woo Yu, isang Taiwanese na kilala din bilang Jason Santos Lee, 25 years old. Nagmula si Jason sa Taipei, Taiwan at siya ay nasa Pilipinas dahil sa bakasyon. Agad namang nahulog ang loob ni Ashley at Jason sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagsama na nga sa isang bahay sina Ashley at Jason. At May 7, 2016 na nagsimulang tumira ang magkasintahan sa Shell Residence, isang condominium na matatagpuan sa Pasay City. Mahal na mahal nga ni Ashley si Jason at minsan na niya itong naipakilala sa kanyang pamilya sa Pampanga. Masaya naman ang nanay ni Ashley na may natanggap si Ashley na pagmamahal na nararapat sa kanya mula sa taong siya ay tanggap. Subalit walang mag-aakala na ang masayang pagmamahalan nga ni na Ashley at Jason ay magtatapos isang karumal-dumal na katapusan. June 3, 2016, pasado alas 11 ng gabi, nang makikita nga sa CCTV sina Jason at Ashley papasok ng kanilang condo unit. At iyon na nga ang huling beses na nakita ang transgender na si Ashley. Makalipas ang isang oras, June 4, 2016, mag-isang lumabas ng condo si Jason. Sa isang larawan mula sa CCTV, makikita nga si Jason na naglalagay ng mga gamit sa luggage cart at 2 beses na nagpabalik-balik sa loob ng kanyang condo unit. At sa ikatlungang balik ni Jason sa kanyang unit, may dala na siyang tila walang laman na maleta. Pumasok nga si Jason sa condo at ilang sandali pa nang lumabas na si Jason. Hila-hila ni Jason ang maleta na tila sobrang bigat. Nasira pa nga ang gulong ng maleta habang papasok si Jason sa elevator. Nakita nga ng gwardiya ng kondo si Jason, dala-dala ang mga maleta at tinulungan pa niya si Jason na buhatin sa kotse ang maleta. Napansin naman ng gwardiya na kakaiba ang bigat ng maleta, kaya naman agad siyang naghinala sa kung anong laman ng maleta.
Kaya naman umakyat ang gwardya sa 11th floor ng condo unit at nag-roaming sa buong palapag. At sa isang condo unit sa 11th floor, napansin ng gwardya na bukas ang isang pintuan. Kumatok ang gwardya sa bahagyang nakabukas na unit pero wala ngang sumasagot. Kaya naman tuluyan nang binuksan ng gwardya ang pinto at nakita nga sa loob ang mga bakas ng dugo sa unit. Agad namang tumawag ng mga pulis ang gwardya para i-report ang nakita niya sa unit. Pagdating nga sa Pasay Police sa condominium, agad naman silang nagsimula ng investigasyon. Walang dinatna na tao ang mga pulis sa unit kung saan may mga bakas ng dugo. At para nga malaman ang totoong nangyari sa loob ng kwarto, sinuri ng mga pulis ang kuha ng CCTV. At sa CCTV nga napanood ng mga pulis ang may-ari ng unit na si Jason na lumalabas na may daladalang maleta. Hindi umalis ang mga pulis sa condominium at inantay nga na bumalik sa unit si Jason. Samantala, June 4, 2016 ng umaga, isang basurero ang naglalakad sa gilid ng southbound lane Cavite-Tex sa Bacoor, Cavite. Ayon sa lalaki, naglalakad siya sa daan para maghanap ng makakalakal nang napansin niya ang isang itim na maleta. Nilapitan nga ng basurero ang maleta at binuhat ito. Pero nabigatan ang lalaki sa maleta kaya binuksan niya muna ito para tingnan ang laman. Laking gulat nga ng lalaki nang makita sa loob ng maleta ang isang labi. Ang labi ay nakabalot pa ng itim na garbage bag. Napatakbo na lamang palayo ang lalaki at nagsumbong sa barangay tungkol sa kanyang natagpuan. Tumawag naman ang barangay sa mga pulis. Mabilis namang nakarating sa lugar ang mga pulis kasama ang SOCO team para magsagawa ng investigasyon. Ang impormasyon nga tungkol sa natagpuang labi sa maleta ay agad na ipinakalat ng media. Nakalating sa Pasay Police Station ang tungkol sa maleta at nakipag-coordinate sila sa Cavite Police. At bandang 4:00 naman ng hapon, nang bumalik nga si Jason sa condominium at agad siyang inaresto ng mga pulis. At dahil nga sa koordinasyon ng dalawang police station, nakilala ang biktima sa maleta na si Ashley, ang kasintahan ng Taiwanese na si Jason. Napag-alaman nga na saksak ng patalim ang naging sanhi ng pagkamatay ni Ashley base sa autopsy result na isinagawa sa kanyang labi. At pagdating naman sa police station, inamin naman ni Jason ang pagpatay at pagsilid niya sa maleta kay Ashley. Ayon nga sa salaysay ng suspect na si Jason, palaging nanghihingi sa kanya ng pera si Ashley. Kapag may pera si Jason, binibigyan niya naman si Ashley. Nung una, nanghihingi daw ang biktima sa suspect ng 3,000 hanggang 4,000 pesos hanggang sa nanghingi na si Ashley kay Jason ng 200,000 pesos. Sinabi nga ni Jason na syempre nauubos din ang kanyang pera. Kaya nang hindi nabigyan ni Jason si Ashley ang pera, nagalit ang kanyang kasintahan at sinimulan siya umanong saktan. At dito na nga umano nagsimulang magtalo sina Jason at Ashley. Inamin nga ni Jason sa mga pulis na napuno na siya ng galit at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili. Ayon pa nga kay Jason, nag-agawan sila ni Ashley ng kutsilyo hanggang sa nasaksak ng suspect si Ashley dahilan para agaran siyang bawian ng buhay. At nang na-realize ni Jason ang kanyang nagawa, nag-isip siya ng paraan para itago ang nangyaring krimen. Ayon pa kay Jason, nakita niya ang maleta at naisip niya ngang doon ilagay ang labi ni Ashley at tuluyan ng tumakas. Humingi naman ng paunmanhin si Jason sa pamilya at mga kaibigan ni Ashley at sinabi ngang pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Sinabi pa ng Taiwanese na totoong minahal niya si Ashley at buong puso niyang tinanggap ang katauhan ng kanyang kasintahan. Pero hindi naman naniniwala ang kaibigan ni Ashley sa sinabi ni Jason. Ayon sa kanila, hindi totoong nanghihingi ng pera si Ashley kay Jason, kaya pinatay ng Taiwanese ang biktima. May sariling pera naman umano si Ashley kaya wala itong dahilan na manghingi ng pera sa suspect. At ayon naman sa pamilya ni Ashley, nanghingi ng pera ang biktima kay Jason dahil kailangang magbayad ni Ashley sa bagong apartment na uupahan nila ng suspect. Bukod doon, nanghingi din si Ashley ng pera kay Jason matapos siyang pagbawalan ng suspect na magpunta sa Hong Kong para magtrabaho. Ayon sa mga balita, nagbebenta kasi si Ashley ng mga beauty products
pero hindi siya pinayagan ni Jason na magbenta kaya walang kinikita ang biktima. Sinabi pa ng mga kamag-anak ni Ashley na natatakot si Jason na hindi na siya balikan pa ang muli ni Ashley kaya hindi niya pinayagan ang beauty queen na umalis. Dagdag pa ng mga kaanak ni Ashley, obsessed umano si Jason sa biktima at ayaw nitong lumalabas si Ashley ng bahay. At ayon nga sa nanay ni Ashley, hindi sapat na dahilan ang pera kapalit ng buhay ng kanyang anak. Naniniwala siyang may mas malalim na dahilan kaya pinatay ni Jason si Ashley. Nangako naman ang kapatid ni Ashley na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya para sa kanyang napakabait na kapatid. Sa huli, sinabi nga ng mga kaibigan at pamilya ni Ashley na hindi pera kundi obsesyon ni Jason kay Ashley ang pinaniniwalaan nilang motibo kaya nagawa ng suspect ang krimen. Sa huli, kinasuhan si Jason ng murder at ikinulong. Naniniwala ang mga pulis na sapat na ang ebidensya ang CCTV at ang pag-amin ni Jason para mahatulan na ang suspect. Habang buhay nga na pagkakulong ang maaring ipataw na parusa kay Jason kapag siya ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa Pinay na transgender na si Ashley. Ang pangalawang biktima naman sa ating kwento ay nangyari sa Australia. Maayos na umalis ng bansa si Melody para pumunta ng Australia at makipagkita sa kanyang boyfriend. Subalit makalipas ang isang buwan, inuwi na lamang si Melody na wala ng buhay. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa biktimang si Melody na tila binigo ng justice system ng bansang Australia. Si Melody Bruno ay 25 years old na tubong Surigao del Sur. Loud and proud si Melody na siya ay isang Pinay transgender at may totoong pangalan na Ruel Bruno. Tanggap at masaya naman ang pamilya ni Melody tungkol sa kanyang kasarian. Pamilya na magsasaka sina Melody sa Mindanao. Bata pa lamang ay hilig na niya ang musika at magsayaw. Siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral at lumuwas ng Maynila para maghanap ng mas magandang oportunidad. Agad namang natanggap si Melody bilang call center agent sa isang kilalang kumpanya. At dahil sa Makati ang trabaho ni Melody, kinailangan niyang mangupahan ng isang kwarto. Hindi kailanman nakalimutan ni Melody na magpadala sa kanyang pamilya ng pera sa Mindanao. Nagpapadala si Melody ng pera para sa gagastusin ng kanyang pamilya at mga pamangkin. Nag-iipon din si Melody ng pera dahil pangarap niyang mapatuyuan ng bahay ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan naman ay umuwi ito sa kanilang bayan. At dahil nga sa angking ganda at talino, naging suki si Melody ng iba't ibang gay beauty contest. Sa bawat contest, ipinupunto nga ni Melody ang kahalagahan ng pagkapantay-pantay lalo na sa mga katulad niyang LGBTQ. Ilang beses ngang nanalo si Melody sa mga kompetisyon at minsan ding naging modelo. Maganda nga ang buhay na meron si Melody pero batid niyang may kulang. At siya nga ay naghangad na magkaroon ng long-term partner. At dito nga naisipang gumamit ni Melody ng mga online dating apps. Hindi nga Pinoy kundi banyaga ang nais ni Melody na maging karelasyon. Para kasi kay Melody, mas mamahalin siya ng totoo ng isang foreigner at mas mararamdaman niya ang tunay na pag-aalaga mula sa mga banyaga. Naniniwala din si Melody na mas tanggap sa ibang bansa ang pagmamahalan ng isang tulad niya at ng isang lalaki. Sa dating app, nakilala nga ni Melody ang lalaki na kinilala lamang Andy, na isang Australian citizen. Nagkaroon nga ng long-distance relationship sina Melody at Andy. At 2 beses ding nagpunta ang lalaki sa Pilipinas para kitain si Melody. Alam ni Andy ang tungkol sa pagiging Pinay transgender ni Melody at sa kabila nito minahal pa din niya si Melody. Ang LDR relationship nga ng dalawa ay tumagal ng 1 taon. At taong 2019 nang naisip ng dalawa na si Melody naman ang magpunta sa Australia para makasama ang lalaki. At lumipad nga papuntang Australia si Melody at nanatili doon ng 3 linggo. Namasyal nga ang dalawa sa farmhouse na pagmamay-ari ni Andy. Namasyal din sila sa Sydney at Snowfields. Subalit habang nananatili si Melody sa poder ni Andy, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At nang nasa flight na si Melody pabalik ng Pilipinas, hinatid pa siya ni Andy sa airport.
Aminado nga ang lalaki na gumaan ang kanyang loob nang maihatid niya na si Melody at naisip na lamang na kung hindi talaga sila ni Melody para sa isa't isa, magiging maayos ang lahat kapag nakauwi na ang Pinay transgender. Matapos nga ang paghatid ni Andy kay Melody sa airport, nag-usap pa sila sa chat. At ang buong akala nga ni Andy ay ligtas na nakauwi sa Pilipinas si Melody. Subalit makalipas ang 3 linggo, nagulat na lamang si Andy nang may kumatok sa kanyang pintuan. At ang mga kumatok sa kanyang bahay ay mga pulis. Sinabi ng mga pulis kay Andy na ang kanyang kasintang si Melody ay namatay na sa isang ospital. Hindi naman naniwala si Andy sa sinabi ng mga pulis at sinabi niya ngang nakauwi na ng Pilipinas si Melody at kaya niya nga itong patunayan. Pero ang hindi alam ni Andy, hindi na pala nakauwi ng Pilipinas si Melody nang inihatid niya ito sa airport. Ayon sa mga kaibigan ni Melody, nagpunta ang dalaga sa Sydney bago bumalik sa Wagga Wagga, kung saan nakatira ang lalaking nakilala ni Melody sa isang dating app. Ang lalaki ay kinilalang si Ryan Ross Toyer, 33 years old. Si Ryan ay dating Royal Australian Air Force at napag-alaman na nakipagkita pala si Melody kay Ryan. At dahil nga si Ryan ang huling kasama ng biktima, siya ay formal nang kinasuhan ng murder sa korte para sa pagpatay niya kay Melody. Sa unang hearing ng kaso, inamin ng lalaki ang lahat ng nangyari at sinabing aksidente niyang napatay ang kanyang kasintahan. Nag-plead si Ryan ng guilty sa kasong manslaughter. Ayon nga sa lalaki, halos 1 buwan na silang magkasintahan ni Melody at tumira nga ang Pinay sa kanyang bahay. At September 21, 2019 ang tanghali nang nagkaroon sila ng pagtatalo. Dahil dito, pinalayas ni Ryan si Melody sa kanyang bahay. Umalis si Ryan at nagpunta sa isang bar para mag-inom. At pagbalik nga ni Ryan sa kanyang bahay bandang alas 5 ng hapon, andun pa daw si Melody sa kanyang bahay. At matapos nga mag-usap, nagkaayos naman ang magkasintahan. At nang sila nga ay nagkabati, nag-inuman sila sa isang bar at umuwi. September 22, 2019 ng umaga nang may nangyari sa kanila ni Melody. At habang may nangyayari, sinakal umano ni Ryan si Melody. Inamin ni Ryan sa korte na ang pananakal niya kay Melody ay nakagawian na nila tuwing sila ay nagtatalik. Pero ng mga oras na iyon ay napasobra nga ang pagsakal niya kay Melody at hindi niya namalayan na hindi na pala tumutugon ang Pinay. At nang narealize nga ni Ryan ang kanyang nagawa kay Melody, agad siyang tumawag ng 911. Sinubukan namang i-revive ni Ryan ang Pinay pero hindi na ito tumutugon. At pagdating nga ng mga paramedics, hindi na humihinga si Melody. Sinugod pa siya sa ospital subalit binawian na siya ng buhay. Agad siyang hinatulan ng judge ng Intensive Corrections Order. Ito ay isang parusa sa Australia kung saan pinahihintulutan ang mga nagkasala sa batas na buuin ang kanilang hatol sa community service sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Hindi siya makukulong kahit na siya ay napatunayang pumatay kay Melody. Dahil ayon sa judge, aksidente lamang napatay ni Ryan ang kanyang kasintahan. Pero ang hatol na ito ay agad namang binawi ng korte. Sapagkat nagkamali umano siya ng pinataw na hatol kay Ryan at hindi ito naaayon sa kasong manslaughter. Habang wala pang final na hatol sa korte, pinayagan ang lalaki na makapagpiyansa. Labis naman ang pagluluksa ng pamilya ni Melody nang nalaman nila ang sinapit ng Pinay. Hustisya nga ang kanilang sigaw at sinabi nilang hindi daw iyon mangyayari kung hindi sana nagpunta sa Australia ang biktima. At taong 2021 nang hinatulan si Ryan ng 22 months na pagkakulong. Mababa lamang ang hatol dahil ito ay consensual sex act sapagkat sinakal ni Ryan ang biktima dahil ito ay may pahintulot umano ni Melody. Di nga matanggap ng mga taga-LGBT groups at mga Pinoy sa Australia ang napakababang hatol kay Ryan. Para sa kanila, binigo ng justice system ng Australia si Melody at hindi niya nakuha ang sapat na katarungan para sa kanya. Marcha nga ang mga taong sumisigaw ng hustisya para kay Melody at sila ay nagtipon-tipon para manawagan ng katarungan para sa Pinay. Ngunit tila naging mingi at bulag ang hukuman kaya hindi na muling nabuksan ang kaso.
Napag-alaman din sa media ang mga issue na hindi pala talaga nakarating sa korte ang ilang pinakamahalagang ebidensya laban kay Ryan. Ayon kay Andy na kasintahan ni Melody, nagsisinungaling umano ang suspect nang sinabi nito na umiinom si Melody kahit na hindi ito manginginom na tao. Kakaiba din daw ang paglalarawan ni Ryan kay Melody kumpara sa pagkakilala niya sa biktima. Sa balita, hindi na ipakita sa korte ang ambulance logs, first responder statement, medical records at autopsy report. Ayon nga sa first responder, nadatna nila si Ryan na hubot-hubad habang si Melody naman ay may damit at nasa sahig ng bahay. At tila nga hindi tugma ang pahayag ni Ryan na nagtatalik sila ni Melody nang nangyari ang krimen. Hindi din makausap na maayos si Ryan at paulit-ulit na sinasabing dapat huminga pa si Melody dahil kung hindi ay makukulong umano ang lalaki. Dagdag pa ng first responder, walang senyales na binigyan ng CPR ni Ryan ang biktima. At ayon naman sa medical records, natanggal ang isang ngipin ng biktima at may mga pasa ito sa muka. At ayon din sa doktor na tumingin kay Melody, napansin nila ang nawawalang ngipin ng biktima at may mga marka nga ng latay sa kanyang likuran. Pero ang lahat na iyon ay katakatakang hindi nakalagay sa autopsy report, kung saan sa autopsy report sinasabing naputol ang ugat sa leeg ni Melody. At base nga sa medical experts, kinakailangan ng malakas na puwersa para mangyari ito. Kaya naman kung pagbabasihan ang mga sinabi ng mga sumuri kay Melody, tila hindi kapanipaniwala na namatay si Melody dahil lamang sa excitement habang may nangyayari sa kanila ni Ryan. At sa tulong nga ni Andy na uwi ang labi ni Melody pabalik ng Pilipinas. Sa ngayon ay nakalaya na nga si Ryan at malayang namumuhay. Habang ang pamilya ni Melody ay sinasariwa na lamang ang mga alaala ng Pinay. Kung ikaw ang tatanungin, tingin mo, pinatay ba talaga ng hindi sinasadya ni Ryan ang Pinay? O ito ay kanyang pinahirapan kaya ito namatay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!